May nagtanong, maganda ba yung mga babaeng nasa KTV? Tinanong ko din yan sa asawa ko eh. Nag-iisip ako, ano kayang ginagawa ng asawa ko? Kailangan niya uminom ng gamot. Have a nice day! Laba-laba. Masarap. Sabi nga nila, life is too short. And sabi ni Rufa May Quinto, todo na to. So, kung para naman sa pamilya ko ang pagmamahal, talagang ito todo ko. Wow, you look so sexy! Oh my God! You should wash the dishes every day. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Samahan niyo ko ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Ang sarap matulog to, netizens. Malamig ang panahon. Simple lang ang breakfast ng mga kids. Itong hazelnut choco cream sa No Brand, nagtaas na din ng presyo. Gusto niya ng blackberry tea. So, every morning, ito yung binabaon niyang drink. Okay. Bakit hinahatiran ko ng breakfast si Ina sa room niya? Kasi matagal siya mag-prepare. Sinisingit-singit niya na lang yung pagkain ng breakfast habang naghahanda siya. Si Ijon may sakit. Dinala ko sa doktor kahapon. Kailangan niya uminom ng gamot. Bye-bye. Shibato para siya na. Love you. Love you. Have a nice day. Lalabang ko tong kortina ni Ina. Wash and use to. Sasabit ko ulit pagka laba. And syempre, i-dryer ko muna. Ay, ganda ng weather today. How are you to netizens? Laba-laba. Kapag i-dryer ko yung nilabhan, hindi ko na nilalagyan ng downy. Kasi sa dryer, meron ng dryer sheet. So, ito yung parang pampabango. Pinapainit ko yung pasta. Yun yung breakfast ko. Ano breakfast nyo to, netizens? May nagtanong, maganda ba yung mga babaeng nasa KTV? Kasi, di ba, last time na-share ko sa inyo si Alex. Pag may company dinner, automatic nag-KTV, tapos may mga tinitable na girls. I think yung nagtanong na to netizen is a wife of an EPS worker dito sa Korea. Tapos, syempre, mahirap yun, LDR eh.
nasa Korea yung husband. Tapos malalaman mo, malalaman ng Pinay wife na nasa Pilipinas, nasa KTV yung asawa. Eh, di ba, mga Koreana, mapuputi, glass skin, ganyan. Although, hindi naman lahat ganon. So, yung tanong niya, maganda ba? Sexy ba? Alam nyo, tayo mga babae, halos pareho ng mga nasa isip, no? Kasi alam nyo, tinanong ko din yan sa asawa ko, eh. And isi-share ko sa inyo habang kumakain ako. Ang totoo, kapag madaling araw na umuwi si Alex, doon na ako nag-aalala. Kasi, ibig sabihin nun, madami na siyang nainom. And baka on his way home, may mangyari sa sobrang kalasingan niya. Kasi, there was a time na sinundo ko si Alex lasing na lasing. And sinabi ko sa kanya, wag niya nang ulitin yon na magpapasundo sa akin. Like, I had to leave the kids alone para lang sunduin ang lasing kong asawa. Sabi ko, ayoko ng ganun. Nag-inom ka ng madami, maging responsable ka, umuwi ka mag-isa. Anyway, magkwentuhan pa tayo to netizens. Wait lang. Thank you, Lord, sa blessing. Okay, back to my story. Part na ng Korean culture ang company dinner. So, ano-ano ang mga nangyayari sa company dinner? Meron silang tinatawag na ilsa. Yun yung kakain sila ng meal. Pero habang kumakain ng meal, meron ng inuman doon. And then, after kumain ng meal, may icha. Yun yung pupunta na sa KTV para ituloy yung pag-inom. Bakit sila umiinom? Para ma-relax sila, makalimutan yung stress. At the same time, magkaroon sila ng pagkakataon na i-voice out yung mga concerns nila pagdating sa trabaho. Kasi kapag nakainom na, medyo lumalakas na yung loob. So, doon talaga nasasabi yung mga gustong sabihin ng isang employee sa boss niya na hindi nagkakasamaan ng loob. Kasi may alak na eh. Parang hindi na ganun kaseryoso. And syempre, para mag-enjoy. After sa KTV, umaabot pa ng samcha. Yun naman yung magkakape or kakain ng ice cream. Para yun pampakalma bago sila umuwi ng bahay. Medyo nagpapababa sila ng amats nila. Pero si Alex madalas hanggang itcha lang siya kasi hindi na din niya kaya. Usually, may pasok pa kasi kinabukasan. Diba? Ganun ka. Tindi ang mga Koreans. Magpapakalasing. Kinabukasan, magtatrabaho. Kaloka, diba? Ano-ano ang mga kinakain kapag may company dinner? Usually, grilled meat or sushi. Yun yung mga typical na napapanood nyo sa K-drama. Nangyayari talaga siya dito sa Korea. And then sa icha, yun yung pagpunta sa KTV. Mag-o-order sila niya ng alak and of course may pulutan. Kasama na doon ang entertainer na Koreana. Sa KTV kasi, meron ng karaoke. So, pwede na silang magkantahan doon. Ang main role ng mga entertainers ay i-entertain ang mga guests. So, kumakanta sila and nakikiduet yung mga guests. Nagpupur sila ng alak sa mga guests. Ano ang suot ng mga entertainers? Typical na sexy yung damit nila. Naka-skirt or naka-dress, ganyan. Magaganda ba? Sabi ni Alex, may mga magaganda, meron namang sakto lang ang beauty.
Tapos, mga sexy ba? Mga ano daw, mga slim. Di ba habang nagkikwento ko, nag-iisip ako, ano kayang ginagawa ng asawa ko? Okay. Sabi ko, kumanta ka ba kasama yung entertainer? Oo, kumanta ako. Sabi niya, nag-enjoy nga ako sa pagkanta. In fairness naman, na-appreciate ko yung honesty ng asawa ko. So, sabi niya kasi, ano na ako, sabi niya, nakainom na ako eh. So, in-enjoy ko na lang yung moment. Sabi ko, di mabuti. Anyway, back to my story sa KTV. Sabi ko, allowed ba kayo na hawakan yung entertainers? Sabi niya, before, pwede yon. Pero ngayon, very strict na ang batas pagdating sa women's protection. And sa malaking company sila nagtatrabaho, kaya careful sila pagdating sa mga ganung bagay. Sa Samsung kasi nag-work si Alex. So, kahit maliit na scandal yan, makaka-apekto sa pangalan ng company. So, automatic, matatanggal sa trabaho. Paano malasing si Alex? Sakto lang. Hindi siya maskandalo. Pero kapag nakita niya na ako, ang lagi niyang sinasabi kapag lasing siya, 우리 와이프 아직 안 찼네? 날 기다리고 있어서 미안해. 우리 wife 최고. Tapos nag-I love you siya pag lasing siya. Yan, yung palagi niyang sinasabi, every time na maaabutan ko siyang lasing, nagsusorry siya, tsaka nag-I love you siya sa akin. And lagi niyang sinasabi na, the best ako. Tapos magsha-shower na, and bagsak na yan, tulog na. And si Alex, kapag lasing, hindi siya tumatabi sa akin. Kasi alam niya na ayaw ko yung amoy ng alak. It's either sa sala siya matutulog, maglalatag ako ng mattress, or kapag tabi kami ni Adrian matulog, dun siya sa room ni Adrian natutulog. Ang mga bata, hinahanap din siya kapag hindi pa siya umuuwi. Si Inay ni Adrian, magtatanong yan, where's Apa? Sabi ko, may company dinner. Sabi, malilate na naman siya. Sabi ko, oo. Mapupuyat ka na naman, mami. Sabi ko, oo. Siyempre, hindi maiwasang mag-alala. Paano sila umuuwi from company dinner? It's either magta-taxi sila pa uwi kasi late na, sarado na ang subway, wala na ding bus na pwedeng sakyan. So, ang option ay taxi. And kapag may dalang sasakyan, meron tinatawag na Deri Unjon dito sa Korea. Mag-hire ng driver na maghahatid sa pasahero and sa sasakyan. Babayaran na lang. Magkano yung bayad? Depende sa distance. Safe ba yon? Yes, safe naman. Ang company dinner ay sagot ba ng company? Yes. May allotted budget para sa mga company dinners. Sagot ba ng company ang transportation fee? May times na sabi ni Alex hindi na. Sila na yung nagbabayad ng pamasahe nila pa uwi. Sana nagkaroon kayo ng idea about company dinner dito sa Korea. Kain tayo to netizens. Breakfast and lunch ko na itong kinakain ko. Tapusin ko lang to netizens. Na lang kayo. Papunta ako ngayon sa Yonde Outlet to buy Ijun's winter jacket. All along, akala ko kasya pa yung jacket niya from last year. Pagkasukat namin kaninang umaga, sobrang maliit na. Magastos kapag 4 seasons, pero okay lang kasi that means ang mga kids ay growing. Kaya samahan nyo na ako to netizens. Ang ganda na ng paligid ng Korea. Makulay na ang mga puno. Pasyal na tayo sa Yonde Outlet. Diyan lang kayo. Heart, heart.
particular with the jacket that he wants. First, ang brand ay North Face. Ang color ay black. Para maganda yung suot ng mannequin. Magkano to? Oh my God. Apakamahal. 418,000 won. Ba't ganun? Ito rin maganda. Magkano to? 449,000 won. Ito naka-sale. Okay. 229,000 won. Hindi ako bibili sa North Face kasi hindi practical. Yung around 400,000 won na winter jacket, ang texture ay polyester. Ang polyester ay hindi perfect for cold season. Ay, ang ganda ng ano, mga puno. Wait, to netizen, share ko. Electric pot to. Pwedeng ilagay na lang sa loob ng bahay. Merong mini coffee shop dito. May question ako to netizens. Anong itsura ng kaaway nyo? Ako, ganito. Sorry, Lord. Cute. Para fair, same brand na lang ng winter jacket ni Ina. It's either Lee or Girbo. Yung nabili ko kasing winter jacket ni Ina from Lee, duck down. So, ma-warm yun kapag taglamig. Dito ako. Ang ganda ng mga tinda dito. Ay. Perfect for ano, winter. Magkano? 139,000 won. Parang ang ganda nito, oh. Nakabili na ako ng jacket ni Ijun. Thank you, Lord. Mag-ikot-ikot lang ako. Baka may mabili ako para sa sarili ko. Ay, ang ganda na. How much is this? 154,000 won. Ito rin maganda. Magkano to? 57,000 won. Ito. Kano to? 177,000. Ganda. Ito yung knit. Ang luwang. Ba't ganun? Small na to. Parang dapat extra small. Wow. Pero okay lang. Ayan. Wow, pakitin. Bye! Thank you, Lord. Uwi na ako to netizens. Tatambay pa sana ako sa Hyundai Outlet, kaya lang kailangan ko maghanda ng merienda ng mga bata. Saka si Ijun may sakit eh.
Baka kailangan niya ng lambing ko. Yung lambing ko, kinahiinisan ni Adrian eh. OA na kasi ako eh. Aminado naman ako. Pero, I don't know. Gusto ko talagang ibuhos ng bonggang-bongga ang pagmamahal ko sa pamilya ko. Sabi nga nila, life is too short. And sabi ni Rufa May Quinto, todo na to. So, kung para naman sa pamilya ko ang pagmamahal, talagang ito todo ko. Pero syempre, kung todo ang pagmamahal ko sa pamilya ko, dapat todo din ang pagmamahal ko sa sarili ko. Paano natin mamahalin ang ibang tao kung wala tayong pagmamahal sa sarili natin, 'di ba? How can you give something that you don't have? In English ko lang. So, dapat, kahit may mga anak na kayo, mga mommies, punuin nyo ng pagmamahal and unahin nyo palagi ang sarili nyo. Yun lang. Umuwi na tayo. Diyan lang kayo. Heart, heart. Hi, my tuk! Saan pa? Ibaba? Okay. Okay lang. Okay na yan. Okay na. Prepare ako ng merienda. May binili akong cheese cream cake sa No Brand. Alam nyo, itry nyo to. Sobrang sarap. Tapos, hindi pa ganun kamahal. Merienda tayo to, netizens. Ito. Rest time ni Adrian bago siya pumasok sa academy. Nakakagawa naman na siya ng homework. So, game time niya. Si Adrian, diba, nagpa-straight ng hair niya. Tapos, pag uwi niya the other day, medyo sad siya. Sabi ko, bakit? Sabi daw ng friend niya, hindi bagay sa kanya. Yung hairstyle niya ngayon. So, I asked him kung satisfied ba siya and nagustuhan niya yung hairstyle niya ngayon. Sabi niya, yes. Sabi ko, then, yun yung ano mo, pakinggan mo, hindi yung sinasabi ng iba. Okay naman na siya today, nung pumasok siya. Sabi ko, wag mo nalang pakinggan yung mga salita na hindi nakakatulong sa'yo. Ay, thank you, Lord. Okay. Luto na tayo to, netizens. We're going to start cooking our dinner. Fry ko muna ang tofu. Prepare ko ang ingredients para sa tinola. Ano ulam? Ow! Muntik na. Muntik na maging ulam yung daliri ko. Nakakaloka. Kailangan ko nang bumili ng bawang. Wala na kaming bawang. Okay. Gigisa na tayo. Lagay natin ang sibuyas. Bawang. And luya. Pwede na nating ilagay ang chicken. Hindi pa luto yung tofu. Kailangan crispy ang tofu eh. Pasok na si Adrian. Take care. See you later. Love you too. Ready na tayo maglagay ng fish sauce.
round chicken cube. Lagay ko na yung tubig sa tinola. I'm still cooking to netizens, pero madami na akong na-fry na tofu. Anyway, share ko lang sa inyo how responsible the kids are. The other day, si Ijun absent sa academy kasi nagka-fever siya. So, sabi niya, he wanted to rest. Pumayag ako. Tapos, while resting, nakita ko siya na nag-a-answer ng workbook niya. Sabi ko, kaya mo ba? Sabi niya, okay lang, mommy. Kasi kapag hindi ko to ginawa, mas mahihirapan ako pagpasok ko sa susunod na araw. Sabi niya, don't worry, yung kaya ko lang sagutan, yung sasagutan ko. Sabi ko, that's nice anak, at least na-figure out mo yung kailangan mong gawin habang nagpapahinga ka. Pero sabi ko sa kanya, don't push yourself too hard. Pag hindi kaya, pwede namang ipahinga. Then, si Ina, she deactivated her social media account and stopped watching Japanese anime kasi she has to prepare for her finals. So, sabi niya, in 3 weeks, mommy, finals na. So, kailangan kong mag-focus sa pag-aaral. Walang distractions. Wala lang, natuwa lang ako kasi ang mga kids, they know what to do pagdating sa studies nila without me and Alex telling them yung mga kailangan gawin. So, nakaka-proud lang as a parent. Kasi, lumalaki si Ina and Ijun na very responsible talaga. So, thank you, Lord. Alam niyo to, netizens, share ko lang sa inyo, isa sa mga prayers ko bago ako matulog. I always ask for God's guidance. Hindi lang para sa mga bata, kundi para sa amin ni Alex as parents. Guidance paano namin mapapalaki ng maayos si Ina and Ijun. So, kung hindi nyo yun nasasama sa prayers nyo, isama nyo to, netizens. I-guide tayo as parents para sa mga anak natin. Kasi hindi lang ang mga kids ang kailangan ng guidance. Even us. Ang pagiging magulang kasi, non-stop learning yan eh. Ilalagay ko na yung sayote. Maglagay na din ako ng buong paminta. Takpan at pakuluin. Pwede na tayong maglagay ng dahon ng sili. Magluto na ako ng tofu sisig. Ang dami ng tofu. Matrabaho din na mag-chop, chop, 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 chop. Kulang na yung bawang ko. Yan yun. Tsaka yung sili ko, konti lang. Anyway, butter. Kailangan natin ng butter. Ngayon ko yung garlic. Lagay ko na ang tofu. Lahatin ko na. Lagyan natin ng liquid seasoning. And then, konting herb salt. Lagay na natin ang onion, paprika, and green chili pepper. Wow! Maglagay na tayo ng mayonnaise. Okay, done. Ay! Grabe! Wala na palang masyado. Kunti lang yung sinaing. Kung kailan marami akong nilutong ulam. Kaloka. Pero carry na. Nakakaloka. Okay. Parang mas masarap yung tinola ko ngayon. Compared nung nakaraan. Fresh kasi yung dahon na nalagay ko. Tsaka, mas clear yung sabaw. Ang aking sisig, hindi ko na ilalagay sa sizzling plate. Kain tayo! You say hi, my baby!
is our dinner. Side dish is tinola, ang aking sisig. Let's eat, everyone! You say, kain tayo. Masarap. Ay, I'm so happy because our dinner is masarap. Sobrang masarap. Kanyang masarap. Sobrang masarap. Oh. What about you, my big tukituk? hindi masarap. Ay, ano ba yan? 약간 여기 매운맛이 약간 첨가가 쓰면 더 맛있을 것 같아요. Ay, naparami ng rice. Sarapan sa sisig. Favorite niya talaga yung sisig. Sila ni Alex. Kahit sa Pilipinas, sisig. 엄마 시험 끝나고 돈 줘야지. Why? 나 홍대 가서 이준이 생일 선물 사야 돼. Okay. 어디 가서? 홍대. Dessert namin, shine mascot. Ay. 얼른. Drama sa nawa ng ba? 뭐하네. 아니 떨어진 거 안 먹어. 먹어야지. Okay. That's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching, and if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Walking kami ni Alex. Do you wanna wash the dishes? Okay, bye. 다 먹었어? 치마이 봐서. 나 다 먹었어. 난. Aso. Si Alex daw magugas ng pinggan. You look extra moshiso today. Wow, you look so sexy. Oh my god. You're looking so sexy right now. You should wash the dishes every day. 그러면 You look sexy with the apron. With the gloves. 그래서 내가 이거 에이프론 안 하고 한다고 했잖아. 당신이 섹시함을 느낄까봐. What? Bye. 잘 가요.